Sa video na ito ay pag-usapan po natin ngayon itong si Pi Network, isang project na matagal nang inaabangan ng maraming Pinoy crypto users. Nitong mga nakarang araw, may magandang balita mula sa kampo ni Pi. Matagumpay na nilang isinagawa ang migration process ng kanilang mga wallets papunta sa kanilang bagong platform. Marami po ang natuwa at umasa na sisipa na ang presyo ni Pi pagkatapos po ng matagal na paghihintay. Pero teka, bakit parang hindi umaandar ang presyo? Bakit kahit successful ang migration, bumagsak pa rin itong si Pi? Bakit parang hindi ramdam ang hype na inaasahan ng lahat? At yan lamang po ang ilan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang ibig sabihin ng migration success ni Pi Network? Nitong July 1, in-announce po ng Pi Network team na nagsimula na ang kanilang 6-month grace period para sa mga users na hindi nakakapag-update ng kanilang wallets o makompleto ang KYC o Know Your Customer process. Ibig sabihin, lahat ng Pi users ay binigyan ng sapat na panahon para maayos ang kanilang Pi wallets at makapaghanda para sa Open Network Phase. Sa surface, napakaganda ng hakbang na ito. Matatawag talaga natin na milestone ito. Pero sa kabila ng success na ito, ang presyo po ni Pi ay hindi tumaas. In fact, lalo pa itong bumaba. Bakit bumababa ang presyo ni Pi kahit may magandang balita? Simple lamang po ang sagot. Supply and demand. Kung dumadami ang supply pero hindi tumataas ang demand, natural na bababa ang presyo. At yan mismo ang nangyayari kay Pi ngayon. Dahil sa patuloy na mobile mining, mas marami ang Pi tokens na umiikot sa market. At ang resulta, mas maraming nagbebenta kaysa sa bumibili. Ang dami na kasing nagmina ng Pi tokens sa mga nakaraang taon. Habang hindi pa bukas ang open mainnet, maraming gumagamit ng Pi bilang speculative asset. Dahil hindi pa siya listed sa mga major exchanges, marami ang gustong mag-cash out habang may opportunity pa. Ano naman po ang epekto ng token unlock ngayong July? Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lalong bumagsak si Pi ngayong buwan. Ayon sa report, mahigit 200 million Pi tokens ang na-unlock ngayong July. Ibig sabihin, ang mga token na dati ay nakalock o hindi pa pwedeng galawin, ngayon ay pwede na pong ibenta. Kapag sabay-sabay po na nagbebenta ang mga holders, lalo na ang mga malalaking whale o institutions, sobrang laki ng epekto nito sa presyo. Tinatawag ito sa financial world na selling pressure. At sa ngayon, sobra-sobrang pressure na ang dinaranas ni Pi. May psychological effect ba ito sa mga traders? Oo, at malaki. Isipin mo na lang, ang daming naghintay ng matagal para sa migration. Excited po ang lahat, pero nung dumating na ang milestone, hindi tumalon ang presyo. Sa halip ay bumagsak palalo. Ang ganitong klasing pangyayari ay nakakaapekto sa tinatawag nating market sentiment. Kapag ang mga investor ay nawalan ng tiwala, kahit may magandang development, hindi sila agad bumibili. Naghihintay muna sila kung anong susunod na mangyayari. At sa kaso ni Pi, mukhang maraming traders ngayon ang nanonood lang sa sidelines. Paano naman po nakaapekto ang mobile mining sa presyo ni Pi? Ang mobile mining ay isa sa unique features ni Pi Network. Kahit walang high-end na computer, pwedeng magmina gamit lang ang smartphone. Maganda ito para sa adoption, lalo na sa mga bansang katulad ng Pilipinas. Pero ang downside, dahil madali lang magmina, dumami rin ang tokens na umiikot sa market. Ang sobrang supply ay parang baha. Kung walang sapat na demand para sipsipin ang sobrang Pi, lulubog po ang presyo. At mukhang yan ang nangyayari ngayon. Kumusta naman ang ibang crypto tulad ni Bitcoin? Habang si Pi ay bumabagsak, iba naman po ang kwento ni Bitcoin. Umabot na po siya sa $122,000, isang bagong all-time high.
Ang ibang major crypto naman tulad ni na Ethereum at Solana ay lumilipad din. Pero si Pi, palalim ng palalim. Ang ganitong sitwasyon ay naglalagay kay Pi sa alanganin. Kasi kung ang buong market ay bullish pero siya lang ang bearish, nagkakaroon po ng tanong sa mga investors. Bakit hindi siya sumasabay sa rally? Ngayon ay ano po ang dapat nating gawin bilang mga Pi holders ngayon? Ayon sa Pi Network team, mahalaga pong i-update agad ang ating Pi wallets at kumpletuhin ang KYC process. Habang nasa 6-month grace period pa tayo, ito na ang chance para ma-secure ang ating tokens. Kung hindi mo ito gagawin, baka hindi mo na makuha ang iyong Pi kapag nagsimula na ang open network. Huwag na nating hintayin ang deadline. Gawin na agad ang dapat gawin habang may oras pa. Ano naman po ang nangyari noong Pi 2 Day at paano po ito konektado? Naalala nyo pa ba ang Pi 2 Day? Supposedly, celebration ito ng Pi Network community. Pero imbis na maging dahilan ng pagtaas ng presyo, naging kabaliktaran po ang nangyari. Bumagsak po si Pi dahil maraming users ang nagbenta ng sabay-sabay. Parang rehearsal ito sa nangyayari ngayon. May magandang balita pero sabay-sabay naman ang pagbebenta. Ibig sabihin, hindi pa rin natuto ang market. At hindi pa rin sapat ang mga balita para bigyan ng kumpiyansa ang mga investors. Bilang mga Pinoy crypto enthusiast, marami po sa atin ang nag-invest ng oras sa pagmina ng Pi araw-araw. Pero dahil sa pagbagsak ng presyo at kawalan ng liquidity, marami rin ang nawawalan ng gana. Nakakapanlumo pero ito ang realidad ng pre-listed o hindi pa bukas na crypto projects. Ang pinaka-critical dito ay huwag tayong padalos-dalos. Kung holder ka na ni Pi, mainam na hintayin po muna natin ang open network at maging mas handa bago magbenta. Tandaan natin, hindi pa ito listed sa mga major exchanges, kaya hindi pa siya ganap na open market ang kanyang galaw. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin malinaw na ang sitwasyon ni Pi ngayon ay isang test of patience. Hindi ito scam gaya ng sinasabi ng iba, pero hindi rin ito get rich quick na project. Ang mga ganitong klaseng network ay nangangailangan ng mahabang panahon para mag-mature. Kung seryoso si Pi Network sa kanyang roadmap, mararamdaman natin ang tunay na kanyang value sa panahon na bukas na siya sa open mainnet at meron na po siyang tunay na gamit sa ekonomiya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.